Ang apat na uri ng katalinuhan, IQ, EQ, INESQ, at ABO-AQN, at ang kanilang kahalagahan sa buhay. Upang magkaroon ng balanseng buhay at tunay na tagumpay, mahalagang maunawaan at paunlarin ang apat na uri ng katalinuhan. 1. Intelligence Quotient, IQ. Kakayahang mag-isip at lutasin ang mga problema. Ano ang sinusukat nito? Lohikal na pag-iisip. Kakayahang alalahanin at maalala ang impormasyon, pagsusuri at pag-aanalisa. Paglutas ng mga problema. Bakit ito mahalaga? Ang IQ ay tumutulong sa isang tao upang magtagumpay sa larangan ng akademiko, mabilis na makapagproseso ng impormasyon, at magaling sa mga teknikal o intelektual na gawain. Halimbawa, isang estudyanteng may mataas na IQ ay madaling nakakalutas ng mahihirap na problema sa matematika o nakakaalala ng maraming impormasyon para sa isang pagsusulit. Ngunit kung kulang siya sa EQ o CQ, maaari siyang mahirapan sa pakikipag-ugnayan sa iba o sa pagkontrol ng kanyang emosyon sa ilalim ng matinding presyon. 2. Emotional Quotient, EQs. Kakayahang maunawaan at pamahalaan ang emosyon. Ano ang sinusukat nito? Kamalayan sa sariling emosyon, kakayahang kontrolin ang damdamin, empatiya o pag-unawa sa damdamin ng iba, kakayahang makipag-ugnayan at makipagkomunika ng maayos. Bakit ito mahalaga? Ang mataas na EQ ay susi sa maayos na pakikitungo sa ibang tao, sa kakayahang humarap sa stress, at sa epektibong pangangasiwa ng emosyon sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, isang empleyado na may mataas na EQ ay nananatiling kalmado sa gitna ng tensyon at nalulutas ang mga hindi pagkakaunawaan ng maayos. May kakayahan siyang makinig sa iba, magpakita ng malasakit, at mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang mga katrabaho. 3. Social Quotient, Shanmuk. Kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ano ang sinusukat nito? Kakayahang makipag-usap ng epektibo, kakayahang bumuo at mapanatili ang pagkakaibigan, kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon, kakayahang manghikayat at mamuno. Bakit ito mahalaga? Sa buhay, maraming pagsubok ang darating, at ang EQ ang tutulong upang malagpasan ito. Ang mga taong may mataas na EQ ay hindi madaling sumusuko, samantalang ang may mababang EQ ay maaaring panghinaan ng loob sa harap ng kabiguan. Halimbawa, isang taong may mataas na EQ ay nawalan ng trabaho ngunit agad nakahanap ng panibagong oportunidad sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagiging positibo. Sa kabilang banda, ang taong may mababang EQ ay maaaring mawalan ng pag-asa at hindi agad makabangon mula sa pagkabigo. Bakit mahalaga ang EQ, SQ at AQ kasabay ng IQ? Maraming naniniwala na ang mataas na IQ ang susi sa tagumpay. Ngunit ang EQ, SQ at AQ ay kasing halaga rin. Kung hindi mas mahalaga, ang mataas na IQ ay maaaring makatulong sa iyo upang makakuha ng trabaho, ngunit ang mataas na EQ ang makakatulong upang mapanatili ito. Ang mataas na SQ ay makakatulong sa iyo na makabuo ng mga koneksyon at oportunidad sa buhay. Ang mataas na EQ ang magtitiyak na hindi ka susuko sa gitna ng pagsubok. Halimbawa,
Isang estudyanteng may mataas na IQ, ngunit mababa ang EQ at SQ, ay maaaring magtagumpay sa akademiko, ngunit mahirapan sa trabaho dahil sa kawalan ng social skills at kakayahang pamahalaan ang stress. Samantala, isang tao na may average na IQ na ngunit mataas ang EQ at SQ ay maaaring maging isang mahusay na leader, mahusay sa pakikitungo sa iba, at matagumpay sa trabaho. Payo sa mga magulang: paano palakihin ang isang balanseng bata? Maraming magulang ang nakatuon lamang sa IQ ng kanilang anak. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nangangailangan ng balanseng pag-unlad sa lahat ng aspeto ng katalinuhan. 1. Paunlarin ang emotional intelligence, EQ. Turuan silang pamahalaan ang kanilang emosyon at humingi ng tawad kung nagkamali. Ituro ang empatiya at ang kahalagahan ng pag-unawa sa damdamin ng iba. 2. Linangin ang social intelligence basuwas. Hikayatin silang makipagkaibigan at makihalubilo sa iba't ibang tao. Ituro ang kahalagahan ng pagbabahagi, pakikilahok sa teamwork, at pakikisama. 3. Palakasin ang resilience, AQ. Huwag laging solusyonan ang kanilang mga problema. Hayaan silang matuto mula sa mga hamon. Iparanas sa kanila ang halaga ng pagsisikap at tiyaga. 4. Ihanda sila sa tunay na buhay. Isali sila sa gawaing bahay, sports, musika, at iba pang aktibidad na nagtuturo ng disiplina. Huwag gamiting parusa ang trabaho. Ipakita sa kanila na ito ay bahagi ng paglago sa buhay. Huling pag-iisip. Sa halip na gawing madali ang landas para sa ating mga anak, ihanda natin sila para sa tunay na daan ng buhay sa pamamagitan ng pagtuturo ng IQ, SQ, at AQ. Sa ganitong paraan, magiging handa silang harapin ang anumang hamon at magtagumpay sa kahit anong larangan ng buhay. Like, share, and subscribe to be blessed.